Kilala si Harry Roque bilang isang Pilipino na walang paninindigan. Sa katunayan, etong si Harry Roque pinagtatawanan ngayon ng taong bayan at kilalang kilala ito bilang isang pugante. Dahil alam naman natin, ito ngayon ay nagtatago sa ibang bansa dahil hindi niya kayang panindigan ang kanyang mga kasalanan. Pero ngayon, medyo maingay na naman ang pugante na ito dahil etong si Harry Roque may panibagong pasabog na naman na fake news laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Eto, pakinggan nyo, panoorin ninyo at pagtawanan ninyo. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating National Reserves, ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi paski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon. Bangag. Butod. Yan, nakita nyo? Napanood nyo? Sinabi niya magnanakaw daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kung magnanakaw si PBBM, bakit mahal na mahal siya ng mga Pilipino? Kung magnanakaw siya, bakit patuloy siyang minamahal at pinagkakatiwalaan ng tao? Hindi kaya ikaw ang dapat pagsabihan ng magnanakaw? Dahil ang aking natatandaan, kaya ka ngayon nagtatago? Dahil hindi mo maipaliwanag ang lumulobo mong kayamanan. Kaya ka ngayon nandyan sa ibang bansa? Dahil yung kayamanan mo, lumaki ng tuluyan nang hindi mo maipaliwanag. Maraming nagsasabi, kaya hindi mo maipaliwanag ang lumulobo mong kayamanan dahil ito galing daw sa pogo. Kaya naman ikaw yumaman ng ganyan. Ngayon, kung sigurado ka sa binibintang mo kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba nararapat na bumalik ka rito at sampahan mo siya ng kaso? Kung gusto mo talagang maipahiya si President Bongbong Marcos, ang gawin mo, umuwi ka rito. Sampahan mo siya ng kaso para makulong ng tuluyan si PBBM, gaya ni dating Pangulong Duterte na nabubulok na ngayon sa kulungan. Pero alam naman natin
alam ng taong bayan na ikaw ay isang puro salita lamang dahil alam naman natin na wala kang ibubuga. Kaya ikaw ay puro lang dada. Kayo mga kapalarista, anong sa tingin nyo? Sino ba ang mukhang magnanakaw sa dalawang ito? Si Pangulong Bongbong Marcos o etong si Harry Roque? Comment nyo na lang inyong reaksyon para natin mapag-usapan. Salamat.